Pagdating sa pera ng bayan, ilan ang natuklasan nyo na ninakaw, nagasta, nasayang? At yun muna tayo. Let's start with that. Okay, proyekto. Tuloy-tuloy ang pag-inspect ng mga proyekto at pag-file ng mga kaso. Yan lahat papunta lahat sa office ng ombudsman, no? Out of the 400 plus na suspected na ghost projects, mahigit kalahati na diyan na-document na natin at naipadala na sa ombudsman. At dahil diyan, tuloy-tuloy na ang pagfa-file ng kaso ng ombudsman. Pero sa 10 buwan nyo ba na DPWH Secretary Vince, ang ginagawa mo ay kaso ka lang ng kaso? Hindi, syempre hindi. No? Alam mo, ang importanteng maintindihan ng mga kababayan natin na ang pagkakaso yan nasa ombudsman yan, nasa DOJ yan. Ang DPWH nandito para tulungan ang ating mga law enforcement agencies para mag-build up ng mga kaso. Hindi madali yan, Karen. Ilan na ang isinampa nyo? Ilan na yung... Naku, ang dami na. Do you remember? I know that there are more than 200 active flood control cases now. Yes. Did that all come from you? Yes, kasama ang COA, kasama ang DPWH, tulong-tulong na kami dyan. Pero to date, mahigit 100 ng tao ang either nakasuhan na, nakakulong na, nakasuhan na, o meron ng ongoing na case build-up. Itong nakaraang araw lang, nag-announce na naman ng panibagong mga kasong final ang ombudsman sa Sandigan Bayan involving a few congressmen. No? At yan lahat makakasuhan na at makukulong na rin. Okay. No? Pero ang importante, Karen, no? At ito, paulit-ulit sinasabi sa akin ng ating Pangulo, ang reforma ang napaka-importante din kailangan ipakita natin sa ating mga kababayan para hindi na maulit ito. At magbibigay siguro ako ng rundown lang ng mga reforma. Give specific reforms. Unang-una, ang pinanggagalingan ng pagnanakaw madalas ay ang overpricing, Karen. No? Dekada na ang binilang at laging ang presyo ng mga materyales ng DPWH laging mas mataas sa presyo na binibili ng mga iba't ibang mga developer tulad ng SM, Ayala, etc. Yan binago natin. Ibinaba natin yan para tumapat sa presyo sa merkado. Yan tingin ko ay napakalaking reforma na mahirap mo nang mabago. Okay, but what happens if you're no longer DPWH Secretary? Can that be changed? Yun nga ang sinasabi ko. Mahirap baguhin yun. Dahil yan ay nakaposte na sa website ng DPWH, alam na yan ng lahat ng mga kababayan natin, alam na yan ng lahat ng mga NGO. Kapag yan ay binago kung sino mang pumalit sa akin, kawawa yung sekretaryo yun. Talagang ikakastigo yun at hindi niya mahihirapan siyang gawin yun. Unang-una yun. Ikalawa, meron tayong mga iginagay na reforma ngayon sa pagbabudget ng mga proyekto ng DPWH. Unang-una, dati, ang proyekto ng DPWH, walang kaakibat na dokumento. Walang mga plano, walang mga coordination sa ating mga local government units. Kung maaalala mo, Karen, nung unang pumunta si Pangulo sa Bulacan, ang unang hinanap niya, asan ba ang plano dito? Hindi makasagot ng mga taga-DPWH noon. Pati yung former DPWH secretary, walang ma-produce na mga plano, yung mga district engineer, walang ma-produce na plano. Bawal na yan ngayon. Dati, ang project title lang, tapos amount. Paano mo malalaman kung tama yung amount na yun kung wala ka man ng plano? Bawal na lahat yan ngayon. Hindi na pwede yan. No? Okay, so plans first. Plans first. Lahat dokumentado. Lahat dapat may pruweba ng papeles. Dati walang ganyan, Karen. Okay. No? Ikatlo, kailangan din baguhin natin ang mga nasa loob mismo ng DPWH. Dati yan, palakasan lahat yan. Dati lahat yan, kung sino ang sabihin ni ganitong opisyal ng gobyerno, yan na yon. Walang performance, walang merit. Kaya nakapasok dyan sila Alcantara, sila Bryce, sila Pakanan, lahat ng mga nakakulong ngayon. Dahil sa ganyang sistema. Ngayon, hindi na pwede yan. Pero ngayon, kailangan... Nasa witness protection na yun, ha? Okay. Pero, desisyon na yan ng law enforcement agencies natin. Pero ang punto ko is dati, palakasan lang dito. Ngayon, hindi na pwede yan. Kailangan ngayon, in fact, ang dami ko ng mga tinanggal. And in fact, in the next couple of weeks, marami na naman akong tatanggalin ulit, Karen, dahil non-performing. Na empleyado ng DPWH? Na mga district engineer. No, kasi nga, hindi nagpa-perform Yan ang wala dati. Kasi dati, kung malakas ka, kahit na magnakaw ka ng lantaran, katulad ng ginawa nila sa Bulacan, malakas ang loob mo.
Ngayon, wala nang ganon. There's no concept of consequence, Karen, in the past. Okay, what about the system na yung congressman ang namimili ng kanyang contractor? How did you end that? Yan. Hindi na pwede yan ngayon. Kasi ngayon, ang ating mga procurement, live na sa internet, binabantayan tayo ng ating mga NGOs. We signed several agreements, not only with NGOs, but with the church itself, with the CBCP and other NGOs in the localities para bantayan yan. Dati talaga, walang ganyan eh. But you've said there are some employees who resist the change. Siyempre. Ayaw nila. Kung ayaw nila, sorry na nga sila, matatanggal sila, Karen. No, any reports that we get na hindi sumusunod sa ating mga bagong patakaran at reforma, tinatanggal natin agad-agad. Like sinabi ko nga sa'yo, just in the next few weeks, meron na kaming 6-month review nung mga pinalitan namin dati. At sinabihan ko na ang ating mga bagong mga undersecretary na kung hindi sila sumusunod at may mga reports na hindi sila sumusunod, pasensyahan tayo, tanggal kayo. Alright. At dati walang ganyan. Now, each agency, of course, has to submit their achievements to the president, so it's incorporated in the SONA later on. And I have to say, you don't have your notes now because you came from Kulyat, matindi na yung umaga mo. Pero ito, on the top, off the top of your head, would you have a number of the alleged ghost projects that you have discovered in the last 10 months? Either incomplete, it does not exist. Yeah. Meron ka ba? Yes, like I said, no. Oo. The initial count was 400 plus. Okay. We have since reviewed all of that, and we are roughly about maybe 60-70% done. And a lot, I cannot give you specifics because those it'll are be later. Those will be and then those are also under now with the ombudsman now kasi sinumitin na namin sa kanila yan at sila ang magfa-file ng mga karampatang kaso diyan, Karen. So ayokong pangunahan ng ating ombudsman. No, pero tuloy-tuloy yan. No, Karen, hindi tayo titigil diyan. But apart from that, like I said, the work of DPWH is really to make sure that the projects that are meant to help our people, unfinished bridges, unfinished roads, flood control projects na binaboy na kailangan ayusin tulad nung nakita natin sa Bulacan. Yan ang mga kailangan talaga nating gawin at gawin ng mabilis at gawin ng tama. No? So yan ang kinahaharap ng ahensya ngayon. Okay. Hindi madali ito, Karen. No? Like I said, dekada na to. No? Pero wala tayong choice eh. Okay. Kailangan natin gawin to. When the president said, mahiya naman kayo, he was actually addressing the congressmen. Sa totoo lang, ang kausap niya yung mga congressmen, kayo ang dapat mahiya. Diba? Congressmen at iba pang mga opisyal ng gobyerno na nakasabwat dito sa ginawa nilang ito. So in effect, gobyerno kausap niya. Tama po. Public officials kausap niya. There's a perception, and you've said this before also, that big fish are involved. And yet, the ombudsman, while they filed cases against certain individuals, you have some senators who are in jail. The former House Speaker, Martin Romualdez, who is the relative of the president, it's been 10 months, well, since you've been in office, and the ombudsman has just formally filed a supplemental complaint for the preliminary investigation. So ang tanong ng ilan, ano ba yan? Gano'ng katagal pa yan? Ano ba, ba't hinabol lang ba yan? Para dahil may SONA? Hindi. Para hindi mapahiya ang Pangulo? Bakit last week lang ginawa? Hindi totoo Bakit yan. si Martin hindi pa nakakulong? Yan ang tanong. Ganito, no? Oh. Unang-una, paulit-ulit sinasabi ng Pangulo at ng ombudsman na in-appoint niya na sa aking experience sa ating ombudsman, talagang full trust and confidence dahil nakikita ko yung kanyang passion, nakikita ko yung kanyang dedication na kahit na sino pa yan. Tandaan mo, Brad sa fraternity ni Ombudsman Boying Rimulya, si former Speaker Romualdez. No? Pero I will just remind you and maybe the public na November pa lang, nag-file na po kami ng referral recommending charges of plunder, bribery, and other crimes against the former Speaker and former Congressman Zaldico, November of last year. Nandun na yan, no? With volumes So and nauna volumes of documents. nauna ang DPWH na mag-file. Hindi naman yan kung sinong nauna o hindi. May proseso kasi yan, Karen. No? Siyempre, kami ang may hawak ng mga dokumento. So, kailangan naming ipadala yan sa ombudsman. Kagaya ng pinadala naming
napakaraming mga dokumento para sa iba't iba pang mga opisyales. Kasama na ang ibang congressman, ibang senador, ang dating DPWH secretary ni Pangulong Bongbong Marcos mismo, no? So may proseso kasi yan, Karen. Okay. So hindi totoo na last week lang yan. Matagal nang umaandar yung prosesong yan. Pero paulit-ulit sinasabi ng ating Pangulo at ng ating Ombudsman, kailangan i-build up ang ebidensya. Hindi pwedeng magpapile lang ng kung ano-anong kaso lang. Kailangan matibay ang ebidensya. Pero tingin ko, malapit na po tayo sa konklusyon nitong prosesong ito. At yung hinihintay ng ating mga kababayan, sinabi na rin ng ating ombudsman, malapit na. Malapit na.